Hi and hello, good morning, may mudag. Tigala, kumusta? O welcome sa ito kapanaguban. May kalakini ato ang kapanaguban sa balita. Ay, ito na naman ang mga balita. Ang daming balita. Isa sa mga balita dito mga kaibigan ay ang agarang pagbigay ng mga benepisyo sa mga frontliners. Yan ay sinabi ni Presidente Duterte. Yan, isang magandang bagay po yan. Pero ano pa pinakamagandang balita dito? Ito naman, balita yan at ito ang good news. Ang good news is mahal tayo ng ating Panginoon. Maigso na itong mga lumad Muslim o Kristiyano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta kamayo? Oga sa tanan na itong mga Kristiyano. Kamong tanan, kumusta? Oga, welcome sa itong kabarkuban kining. Ang balita at good news ng ating palatuntunan dito po sa Banat Pilipinas. Walang inuurungan para sa bayan. May kailan nagunang ang mga balita karong nga mapunon atong isgutan apan nasa di pa madugay ato usab nga matawagan si Konsehal Danny Denghirang. Gumikan kay ang diskutan nga konsehal nga mao ang chairman sa Committee on Ways and Means sa ato ang kongreso sa konseho sa atong anak sa Davao. Gihatagan og instruction ni Mayor Inday Sara Duterte nga pangita dito konsehal og pamaagi. Doa ang mga institusyon nga naghatag og mga financial nga mga suportar o ginmanusab sa pagpadagan sa ekonomiya sa Pilipinas o sa tuwang anak sa Davao. Magpatabang ta nila o gamangitag pamaagi kuno saon nga babay mo nga naay maingong tampunga maayo nga relasyon o gamaayo himsog nga kining diang nga koordinasyon tali ngadto sa City Government of Davao. Kung kinahanglan nga mangutang ta mangutang na may dagang kwarta o di atong anak sa Davao may kala capable man kayo. Remember kini ray LGU nga nakautang og 1 billion pesos, one single loan amount through a local financial institution through the Land Bank of the Philippines. Tiyaw mo na may gala itong capability. Gibuhos may gala. Dugay na mga 2000 pa. Gipautang na ta may gala sa usalamang ka-account. Gipautang ta may gala o 1 billion. 1B. Di lang ordinaryo. So, dini ka matungura may gala. Ato ang may nabi sa di madugay si Konsehal Danny Denghirang. O gana may kalamigitan ni ang standing order ni Mayor Inday Sara Duterte. Kay wa siya masayop sa pagpakita og kining niya nga suportar kay ganaman ang usa sa mga opisyal nga ihang kasadigan dinhi mao ang mga sakop sa Finance, Ways and Means Committee diya sa tuang konseho sa tuang anak sa Davao. Ug ang chairman may kala taga Davao Oriental. Kababayan na to ni si Konsehal Danny Denghirang gikan sa segundo distrito sa tuang anak sa Davao. Nanatingali sa tuang linya anytime it's going it's ringing and maybe kung makuha na ito may galato na nga menhabi si Konsehal Danny Denghirang. Nindot man ko ni naikinig niya nga pabati daw. O yeah, di ba? Oo. Ang anak ni Sir Erwin. Ha? Ay, wala po. Aha. Oo nga. Babatiin po natin yan. Nagbe-birthday. Oh, lahat ng mga... Oh, yes. Thank you, thank you. Happy birthday sa inyo. Ito po ang pagbati mula sa pamilya ng samahan po sa kinupunan ng Banat Pilipinas. Walang inuurungan para sa bayan. Bea Cortez, happy birthday po sa inyo. Napakaswerte nyo po. Meron ka papa na nagngangalang isang Erwin. Isang mahusay na kasama sa trabaho. Pinagkakatiwalaan po ng ating Kuya George Alinio. Salamat po. At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Oo, lahat po nagbe-birthday. In this month of June, happy birthday po sa inyong lahat. Sa live ni Sir King, para... O yeah, oo nga. Ha? Sandali ha. Kasi di sila magkasama ng dad. Oo, tama. Paano yan? Itong problema. Alam niyo po. So, Bea, pasensya na po ha, Be. Yan ay biblical eh. Biblical po yung nangyari dito ngayon. Dahil unang-una. Nasa Bible po, sinabi nung una na minsan kung darating ang panahon, kung darating nga ang panahon
minsan hindi ka na kailangan, sabi dito. Kung ikaw ay nasa bahay, hindi ka na pwedeng lumabas. At kung ikaw ay maabutan ay nasa sa palaisdaan, you'll stay there in your place. If you are in the farm, might as well stay there, and you have no time anymore to go on, to be back home. Kaya ito po yung nangyayari ngayon. Minsan may problema dahil po yan sa COVID. Hindi natin ginugusto yan. Alam natin na hindi po maganda talaga yan. Alam natin na napakasakit po para sa mga kaibigan natin at sa mga kababayan natin na nagkaganito tayo. Pero all the peoples of the world, the mankind is being hit right now with this pandemic. Grabe yun, diba? Muna kitawag may kalag pandemic kay pandamay na from one person to another and we don't know who is going to be infected and what. Iyon ang problema. Yes, Be. Tama pala. Nakita na po namin si Bea at saka yung kanyang anak. Noong una, nagbe-birthday, kasama po. Ngayon, if you are in Davao City, you don't have a chance, you don't have that liberty of going everywhere because of some restrictions. And we understand that because that is really what is going into place right now. So lahat nagbe-birthday, si Billy nagbe-birthday din ngayon. Lahat po ng mga nagbe-birthday talaga. Sinsya na po, sometimes it has to be that way. Dahil sabi po nila, we live in our times. Nagkaganito po tayo ngayon. Pero sige lang, mahal tayo ng Panginoon. Patuloy po tayo nagagabayan at babantayan niya. Oy, yes, tama. Salamat kayo. Ito nga kaibigan natin si ginigurit na rin natin. Yan. Sir Arvin, kasama po natin. Taga Pangasinan, pero yun nga, taga Manila, pero yun nga, nagka-problema. So, lahat po ng mga nagbe-birthday, hindi porke sabihin na wala, hindi kasama ang papa, hindi kasama ang pamilya, hindi kasama ang mama, hindi kasama ang lolo, ang lola, at walang sabihin na natin na handaan, tapos na po yan. No, hindi po. Nawala po ang pagmamahal. No, hindi po. Ngayon po ay pinadarama na kahit saan ka man. What will unite us is not so much with social media. Well, maybe that's the medium that we know right now, but it is the providence of God. It's the prayer. It's a goodwill that is present in each and every son of God. Lahat po tayo ay mga anak at pantay tayo doon sa sinasabing pag-ibig at proteksyon ng ating Panginoon. Yan po ay makuha natin. Yan po ay ma-access natin. Not so much on the social media but with prayer. In our prayers. So, salamat po. Sayang no. Tuwaman kung mahigala si consultant din ang hirang sa medyo sa bukid po. Now also watching from Philippine Coconut Authority sa Central Office po ng PCA kahapon. Congratulations pala kay Sir Kaloy Carpio. Carlos Carpio. Sir, thank you. At magandang balita. Watching you, sir. Please and your per diems deposited na po. Pasensya na po dahil unang-unang mga kaibigan, kami po dito sa PCA kahit papano at kahapon po ay nabuo natin yung lahat ng mga guidelines, yung mga alituntunin kung paano ibigay namin yung sinasabi nating COVID intervention and after COVID. Dahil unang-una, andito na po yung COVID. Pero kahit papano, okay, sabihin na natin, we have this GCQ. But look what? Can you access from one place to another? Can we go freely to areas or to places where we wanna go and deliver the services that we intend to deliver? Hindi po ganoon. Kaya may mga lockdowns pa rin. May mga restrictions pa rin. Ang ginagawa natin dito, pati yung sa PCA, unang-una in place po yung mga tao natin.
kailangan natin ang intervention. Tapos na po kahapon ang mga ginagawa namin. At mayroon na pong sapat na guidelines o basihan para matupad yung sinasabi ni Presidente na wala tayong iiwanan dito. Wala talaga tayong iiwanan dito. Hindi pwede yung sinasabi natin noong una na kapag may papel, pinag-usapan na, tapos na. No. Ang PCA, iba ang ginawa dito. Kapag ka mabigyan ng mga abono, ng mga pananim, o di kaya participating the programs, especially in the planting of not only coconut but for undercrops, the fast gestating crops, especially yung saging, yung saging. At isa din dito ay ang banana, ang kasaba. Saging at kasaba. Ano ba yung kasaba sa Tagalog? Balanghoy mana. Sa bua, o di aguban po bulanghoy. Aguban kabuting kahoy. Anyway, whatever it is, importante ba kailangan natay mga intervention. Mao na nga naagid na gipahimo from time to time. Di tabawad-an o kining niya nga mga intervention ka naman. Mao lagi po na. Unay Mayor Ede Sara Duterte dinis atong anak sa Davao naapoy mas grabe pa Mayor Ede Sara Duterte ang iyang amahan ang national nga scope yang gihatag ngadto sa tanan nga mga national government officials. Kinahanglan nga ito kung may maiwanan iparadyo ninyo. So sinuguro natin dito na dapat walang maiwanan. Dito na po sa ating linya mga kaibigan. Alam niyo nasa bundok po ang ating kaibigan pero inisturbo muna natin ngayong umagang ito dahil po dito sa sinasabing mayroong instruction ating mayor, ating alkalde sa Davao City, Mayor Ede Sara Duterte sa ating kaibigan na Councilor Danny Denghirang na siyang chairman ng Committee on the Ways and Means and Finance Committee dito po sa ating konseho sa ating dakbayan sa Davao, sa lungsod ng Davao. Kaya sinabi dito na Councilor Danny, please assist and humanap ka ng mga financial institutions para buuhin natin ang team natin muli. Davao City Government and the financial private and government institution, magkakaisa tayo dito. At yan po ay gagampanan po ni Councilor Danny Denghirang. Mayong butag, Konsyal, o kumusta ka? Asa magkakaroon? Konsyal? Ha? Nawala. Uy, sayang ano. Sige. Konsyal, steady lang sa gid ka diha, Konsyal, ha? Kay ato aning kwaon ang imong linya. Naibaw ta ka dili stable in town kayo. Naibaw ta may ka nga naa siya sa gawas pero bisan pa man na ang iyahang trabaho nagpabilin. Nga naman, dunay order si Mayor Ede Sara Duterte eh. Ang order, klaro kayo. Ang Konsyal Danny, ito yung sinabi may kala, ito po yung balita. Sandali. Alam niyo po, okay, ito, may problema. Paki-check namin. Sige na. May kala, bawari ang balita karon no? In today's video conference, kay usahay may kala, mag-meeting sila. By the way, ang Banat Pilipinas, na dito ang gipanghatag, no? Gipang-distribute. Na yung mga balita, at least, data yung mga presko nga mga balita, may kala, despite of COVID-19. Pero ang kasagaran, may kala mga official karon naghibo lang og mga pabaagi para nga naay mga conferencing, naay mga meetings, pinagi sa distance conferencing. Mao ni atong gihimo gani. Kagahapon adlaw may kala naatay committee meeting, naaputay kanini ang board meeting. In full board session ang PCA kagahapon. Salamat Corporate Secretary DA ang tawag na mo rin ka naman. DARS assistant ni. O niya daan man nga DA po dito, Deputy Administrator man ni. Karon nga mga panahon na may kala tungod sa grasya sa Ginoo, balik po siya og manarbisyo gihapon diha sa ato nga konseho. Sa kining niya nga sa PCA na si DA Kaloy dito. So mao ni may kala ana sa atong linya. Kay dunay instruction, marching order ato nga mayor. Ubaton pa ni Mayor Ede Sara Duterte nga konsehal. Hingi namin yung katulong niyo kung paano po natin magawa ang paraan na magkaroon ng magandang working relations ang private at ang government sector para mapabilis ang serbisyo lalo na ang pag-usad ng ating ekonomiya. Konsehal Danny Denghirang from the 2nd District of Davao City, sir. Magandang umaga. Good morning. May buntag King, good morning ug sa tanang naminaw ug nagtan-aw sa imong wapong programa uban ni sa mga kauban nimo diha sa istasyon. Kuya George Alinio ta sa Manila karong nga panahon na.
Og si Luel unya na po yung programa kahibaw naman ta nga naata dinhi og bisan na mga limitado lagi nga kini niya nga mga access nato karong mga panahon na pero wa na ba mahimong nga babag para nga kita magkapanerbisyo. Mas grabe ang imuha nga serbisyo karon kay gi nadawat na mo nga mga impormasyon and kini karon na gusto na mo nga mahimo usab nga matagan og providence mapasabot og maayo. Unsa pa ni standing order ni Mayor Inday Sara Duterte nga kanimo sir request nga kanimo sa imong nga konseho sa imong nga komitiba nga tabangan o kanang nga ma-meet ang kini nga mga banking, mga financial institution para nga mapakusog pagbalik og medyo mutaas ta di ta inta mabiyaan kay karon nalagi tay krisis. Unsa man ni sir? Una ani King no, nasaid ta nga nata sa krisis karon. Thank you. Ingon ni Mayor basig mahangyo ang mga negosyante nga kung pwede ang mga principal nga mga utang kintahay nakautang ka sa pawn shop. Okay. Ang imong giprinda, Oho. ang bayaran lang sa nimo kung pwede interest lang sa dili sa i-appeal ang principal kay Okay, pag-compute okay. man gud ana appeal ang principal ug interest. Mao man. Aron gamay ra imong bayaran aron Yes sir. padayon ka sa gamay nimong kapital. So walay labot ang principal. Oho. Sa mga pawn shop na, so magsugod kog meeting next week. Wow. Thank you sir. So Ikaduha, okay, yes. dili lang Ayaw. pawn shop, apil usab ang mga motorcycle dealers. Kung makita nimo ang mga motorsiklo, habal-habal na di ba? Wow. 500 pesos tagaan ka na unit. Oo. Karon ang plano nga rekomendasyon pud nako ug sa private sector nga uban, ang bayaran lang ang interest para wa say labot ang principal. Pasabot lugwayan lang sa bayaran sa ang interest, no? Ang yun nato ang atong ang yun dinhi ang atong mga motorcycle dealers. Sa ato pa kung ang imong loan na 70,000, ang bayaran lang sa nimo ang interest, wala lang sa principal. Para dili kay bugat sa imo. Kay di man kakabiyay gani gibawal na ron ang habal-habal, di ba? Kay wa may angkas. Wa may angkas. Ginoo ko. So wa kay pangita luoy pug kay ni mga motorsiklo, embargo nila wa man puy mokuha. So ang suggestion diri nga bayaran lang sa ang interest. Siguro mga usa ka tuig kung medyo maka-adjust na tagamay, pwede nang mo appeal ang kintahay ang hinay-hinay i-appeal na nato ang principal. Ikatulo, Yes sir. kabahin ni sa mga utang, no? Karon dirita sa pagpangutang na pod. Atong ang yun ang mga bangko nga mag-abri og pautang ngadto sa mga tao nga gamay puy interest. Pwedeng pauwam sa ron, utang nato pauwam og mga 100,000 initial nga kapital. Ang bayaran lang nila matagbuan, ang interest lang sa wapay labot ang principal. O kung mahimo, ang usa ka tuig, pawam nila mga 5 ka tuig, wala say kolektahon nga mga bayronon sa isa o 2 ka tuig. Murag ipagamit lang sang kwarta samtang makabuylo sa ang mga negosyante. So, mao kani ang pagpautang sa cooperative pod, mga membro sa cooperative nga nakautang sa co-op, kung pwede dili pod nila kubrahon dayon ang principal, ang interest ra gyapon. Murag nitabok tag dagat nga baud ba. So, hinay-hinay lang da, hinay-hinay. Oo. Kay kung biglaw na to, mabangkaruta man tanan, tabla ta tanan, di pud maayo. So, kanang give and take lang. So, mo ni ang buhaton nato sa paghangyo sa tawag ani sa atong mga tigpanguta at magpautang ug katong muutang para makasurvive lang tayo na hinay sa atong mga negosyo. Sir, dili basta ang idiha nga gihimo. Although sa tinuod lang nalipay mi nga naingon na nga mga intervention nga gihimo sa city government. Labi na nga kanimo ug ato kang Mayor Inday Sara Duterte. Pero pastilan, murag lisod ba na nga trabaho. It's labi kay nang paminahon pero it's a tall order. Labi na kay mo coordinate nga to sa mga kini man po nga mga motorcycle dealers, kini nga mga pawn shop owners. Inong tampungan na igo baya po na sila. So mo nga na sila sa igo pod mi sa may amuha. I mean, di na ingon na nakasayon pero how are you going to make the first move, sir? Unsa nimo? Kung sa mo lagi kung tabawd pa
Hinay-hinay lang. Tapos, ang yun lang nato sila. Kay kung wa po sila, wa mampunta. Kalain Grabe, bahin, no? ato pong ipasabot sa ila, ug Mm. pugson po ninyo, wa po'y mahimo. Pa- So, Unsaon ninyo ng mga utang nga wa po'y ikabayad. Ikaduha, di man pud sayop sa mga negosyante aning nangutang kay tibok kalibutan man tapos kaning mga tao pod wa sila kabayad tungod pagpod sa gimando sa gobyerno aron pud tang tanan mabuhi kay kung wala tay lockdown Ay, oh. basig daghan ang nadisgrasya ron my God. dinibunan ka mga tao nga namatay. So why siguro pwede po silang maapil din na sa pagkabiktima sa COVID-19. So Oo. pasabton lang sila tanan. Yes, sir. Pasabot lang king and I'm very sure murag wa man siguro sila yung problema. Kada tungod kay siguro lagi dahil bawo ta nga naman por good mo credibility nga mo tawag o ga mo mohangyo kay nga naman di man na para sa inyo ha. Di man na mapayos corruption. Gwapo Oo. kayo example nimo nga ug balod man galing ni di nato ni sungasungon. Okay, biluhan nimo na mayabuta tanan. Kung mayabuta tanan na apil sila. Apil Grabe. sila ug kung saan may lang motorsiklo diag embargo nila wa na gamit na. Way gamit. Tama. Unya, kinsa man pa mo palit niya na nga may una na kadako nga kapabilidad Oo, ng tao. kana- Grabe. So para mabuhi po sila. Uh-huh. Well, sir, we salute to the wisdom of the city government. Under the leadership of Mayor Inday Sara Duterte. Sa konseho sab under the Buhi tanan leadership. ni mga nangutang, Mm. hinay lang ta. Tama. Sir, saludo So, din Big Mayo. hello King, King. Yes, sir. King? Yes, sir. Konsehal. King? Oh, yes, konsehal. Nadung Oh, ka pa ka. so Ano? sugod Mm. sugod sunod semana, Yes. sugod sa Miyerkules na Oh. klaro. Klaro ba? Klaro? Okay, pwede pa. Madung ka Okay na na? to. Na-amplified man. So, good Sugod Miyerkules, Miyerkules. na po yung mga meeting, Mm. siguro mga usa ka semana. Okay. It was- Magsunod na ang mga meeting nako. Good. Ug mig ordinansa kabayan na ni. Yes, sir. Rest assured nga. Kahibaw man tang human sa imong consultation mo gaba og ordinansa. And Banat Pilipinas will always be there to assist and to follow through. Kay para nga mahibaw na to ang every progress ug ganda ami andam karon sa pagsuportar nini nga talagsaon ninyo nga mga endeavor para masabtan tanan. Naikining di ang policy cover ang gobyerno na suportar kay para sa igod na actively participating as if we are part of in truth and in fact you are the representative hello, of the King. Yes, sir. So, Kana na lang. Oo. I-update lang ta ka, Thank i-update you. lang ta ka. Salamat kayo. Please keep us Putol-putol na. posted. Keep us posted. Amping, konsehal Amping. God bless. Salamat. Amping, okay. God bless. Salamat kayo. Kagrabe na nang gipaghimo. It's a tall order. May gala din ko na nagsayo na. It's not as easy as it is being discussed here. Nga naman. Ang katong gikaistorya nila, di konsalda ni Dahirang, malagbit naman po yung concern. Bayon man po na nga, unya sir, nakautang bayan po mi. Unya sir, unsa naman ang niga mo ang kuan kay dami bayro nun sa pwesto, nami mga staff, nami mo trabaho, nami collector na mo ni mo na. Mo lang gid gitawag nato may kalagwan new normal. New normal. So gani di nga to magkon sa Megala, naman sila si Corsec. Naman ka mga taga PCA. Kami na libasok man sapi na salamat. Okay, thank you sir. Naman yun sila si nagamong mga opisyal. Na si Administrator, Secretary William Dar, kaya nga naman, gusto na ito may kalaga kung bisan pa man, o unsay magkakitabo, maningkamot yun nga baka function as normal as much as possible. Pero we are given this limited space and time. If we don't have this liberty of movement, dito po niya baka lihok o gamayo, gumikan kay naa nga problema na very much present pa gihat itawag nga COVID-19 infestation. Salamat nga to sa mga viewers from of course, salamat kayo. Yeah, good morning and God bless us. You're correct, Ma'am Susain Lasconia from Australia. Sir Alvin Alivio. Igunsa ba ni famous and decorated General Alivio nung una? Oh, yes, Sir Edwin Cortez. Yung nag-greet kanina sa kanyang anak, walang problema, sir. Ganyan ho talaga yan. Minsan may problema. Ay, nako. Kaya nga, problema nga, iniisip natin ngayon. What is good right now is that, okay, dito pala sila si Ma'am Desa.
O kaganahan at dito si Sir Calio, Sir Jun, si Sir Tony. Tony de Cosencio, salamat kayo. Roy Calio, sir. Asa naman karon Sir Roy? Sige, banat lang kita, sir. Salamat kayo niya. O ganito tayo mga amigos. Dagan na ito ka mga amigos, Sir Roy. Si Josel, naminaw. Oh, thank you so much. Akong igsuon diha sa Kidapawan. Kumusta akong igsuon? Si Loloy Kimpan. Mao ni akong gisundan nga igsuon diha sa Kidapawan City. Salamat kayo. Maminaw ni ako ang nga igsuon. Medyo naigo di may kala sa stroke pero by the grace of God, it's one happy good guy right now watching us. Thank you so much. Salamat nung ha. Nung ako ang pinangga nga magulang. Ako nga magulang ako mga pinangga. Mga pagumangkon tanan diha na. So mao ni may kala problema. Amo ta na lagi usawan buhunong ta. O kung galing nga moingon si Konsyal Dani Danghira nga mao ni atong nga plano, hindi mo supak ang kini nga sa mga financial institutions. Ang mga nagpautang og motorsiklo, ang mga nanagiya og kini nga mga boarding houses. Ang mga nanagiya og pawn shops. Pero mao lagi ni kining tanan ang tanan gyud kinahanglan man gud nga ayum-ayuman nato ni. Tama tong gaghimo ni Konsyal Dani Danghirang. Naamang ko'y balod. Pero naamatas dagat, alang-alang og di tamoy na hinay og kanang nga uyon-uyon sa balod. Pagkadindot nga kini niya ang ehemplo. Pero imo nang sungasungon niya, boylo pa gyud. Pag saka si musakayan pagtugpa basig tiurok, yambo tanan, horot. Konsehal, nami nga nakadong kanimo. Salamat kay ang mga tao diri sa Davao, kung pwede lang pasidabtanon gyud. Pasidabtanon gyud. Di ta angay kayo nga magsuko-suko og maayo. Kun dili adjust taban sa ginawa, kutob sa mahimo. Mao na nakadindot karong mga panahon na may kala. Ang gikinahanglan, ang giya karong mga panahon na understanding. O good faith sa matag usa nga mamahimong kabahay diani. Dili pwede nga ikaw nakapabor. Ang uban mabitaw na may kalagi pagpadakop ni Mayor Ida Sara Duterte katong tuwa nga mga nagpabaligya og sobra kamahal sa mga produkto. Dito ba mahigala nakapadukad sa bukid sa Kalina nahibaw na to nga ang uban dito mahigala nga saging gipamaligya gipamalit lamang sa kantidad nga taga 12 pesos ang kilo. Ngano man pag-abot dinhi ngano nga 30 man. Na karong mga panahon na gumikan okay ba to sa una kay lisod man ang pagbiyahe. Basig gikangga pud na gikan dito kay ang Kabaw wala may COVID ingon sa bagkiruhan. Okay lang na pero karon naon na may mga sakyanan. So ang gipalit tingali dito gatag 12. Ibaligya na lang po tao na tingali ninyo gatag 25 20. Ay pala biin ninyo. O di kawas pa kanang nga 12 megala tunda na dito. Ang 18 binangay. Ang Cardaba megala 8 paghapon. Nga naman nga tundan, ibaligya mag 60, ang binagay, ibaligya 80 katos 20. Ang uban 120 pa. Padag ko pa ni Mayor Ida Sara. Amanang, tinabangay tagmayo, ha? Tinabangay tagmayo. Tagom ko, idol, wala pa yung taon ka uli sa Occidental. Maulagi, Roy, pero tanawa ko, Roby, na may biyahe. Ang problema karong panahon na, mao ni ang biyahe, ha? Sugod niya itong Lunes, nagbiyahe na tagsugod, tag-usa lang pod ka biyahe gikan sa Davao paingon kada alas 8 gikan sa gikan sa Overland Transport Terminal sa Ecoland paingon dito sa lain-lain nga mga destinasyon tag-isa ra si Gaboy, Mati, Governor Generoso, Baganga, Caraga, Baganga o kining ni ang Katiil. Mao na sa Oriental. Diha may kalat Talaingod, Mungkayo, Pantukan, naa o sa Totobas. Ang problema Tagum, basig maagian gikan sa Pantukan. Puno na mas Pantukan pagbalik pagkaugma alas 9 mo balik ang sakyanan. Usa lang gyud ka biyahe sugat-sugat. Mao na problema. So mao na giingon nga sao na balik tawo nigdakas Tagum. Pero sige lang ilang ka bala ka makauli kag Davao diri idol. Okay lang ina lang ko dinhi kay basig matabangan ka nga makauli po dito. Kuno galing mo uli gyud ka ha. Ay kabala ka yun gud ato nga bachelor good nga sir. So kurasa man ning kuan sir, ina lang ninyo nga kuan. Kanang na nga mekaniko ni mo ni para makasakay. Awa man dai bachelor pa dito sa kini nga Malita, Occidental. Maghihapon. Naa dito unsa man ACF bus og ang sa ting isa kini nga Metro South. So tinabagay ta. Salamat diha og ganahan nga maputo may kala kuyog tang tanan og gagihangyo ato nga pagsinabtanay diha og kuyog diha nga magkigasangguni karon ang banat Pilipinas walang inuurungan para sa bayan. May kalamay balita ang Ayala Group of Companies nag-donate og mga COVID-19 testing machines ngadto sa Southern Philippines Medical Center or SPMC
para makapadagan may kalag makapadugang alang nga to sa pagpakusog sa testing activity o capacity sa Tugarak sa Davao to the tune of 1,000 tests per day. Well, mayo ni. Samtang ang uplan balik eskwela sa atong Arion 11 gi-calibrated na. Ang buti pasabot na hindi karon nga panahon na may kala pwede ka magpa-enroll na. Doon na duha ka mga modo sa mga pagpa-enroll. Una, online nga kining niya nga teaching. Buti pasabot may kala kining niya nga wala face to face pero ipaagi lang sa kining niya nga private message, pwede ipagi sa Zoom, pwede po ipagi sa Skype, pwede ipagi sa Viber. Pwede mo may kala one-on-one kining niya nga tasking o kaya nga interview nga to sa maestra o ganto sa ihang mga estudyante. Ang pangutan na karon nga mapadawon sa na. Kung galing ka wala internet, mo na problema. Pamunta na lagi. Sabi mo gusto, naaman po yung modular. Kung sa buti pasabot, ang modular na dito mo magatuon sa inyong panimalay. Naaman po yung kining RBI, Radio-Based Instructions. Mao na diha kadapita may kala sa Samal, naanay usa ka maestra karon nga mapanahon na may kala nagkikonsulta kuno saon kuno. Kay wa may radyo dito sa Samal. Kung there is Davao City day, mayon sila nga mahal man. O sige, maningita itag pabagi nga makaparadyo mo diha, ug inyo lang. Ato ang explore ang posibilidad atong istoryahon ang direktor sa NTC, si Director Nelson Cañete. Nelson Takda Cañete para usab nga matabangan niyo kung sa man galing nga taga anong temporary. Temporary nga kining not necessarily provisional authority. Kun dili ka na nga kuan lang for the purpose of really kining nga educational instructions. Radio-based instructions, RBI. So pwede na. So ang gawin niya na nga unsa man inyo nga gusto sa inyong mga anak? O di ba sa internet na to yagi? Wala dayon nga magidikanan. Mangutana. O sige, kadang unya, sir, muhatag mo computer. Dili baya ma'am. Saon man eh. Unya sir, muhatag mo kadang na nga wifi para natin connection. Wala pod. Unya makakuha mig ka computer sir o kadang na nga TV o di ba ka cellphone. Muhatag mo load sir. Dili pod. Niyo sa malay mo adi ani sir. Ako lang mga module lang kanang modular ana sa inyo nga balay. Kamo nay ang mga girikanan mo na butabang og hatag og instruction mga pagtuon. Sige maayo na. Unya sir, kinsa may mutudlo balik ka diri sir para tudlo ako mga anak. Dili. Ikaw lay tudlo Mrs. Si sir sila lay tudlo. Ana po dayon ang kinina nga mga girikanan. Unya sir, kami may mutudlo. Naapod mi sweldo sir. Di ba may sweldo sir? Di ba may maestro o maestra? O nga ta sa sweldo sir. Panagin ko na to. Sinabtanay. The keyword here is try to be as understanding you wanna be. National government karon nga mga panahon na may kala agarang pagbigay ng benepisyo sa health workers inutos ni PRRD. Tama to. No nga Hunyo, ngayong Hunyo 9, ang pitsang itinalaga ni Pangulong Rodney Duterte sa lahat ng mga otoridad na magbigay ng kumpleto at karampatang benepisyo sa nakasaad sa batas para naman sa mga health workers na nasawi o di kaya nagkasakit dahil sa COVID-19 sa kanilang serbisyo. Ayon to ng Palasyo ng Malacanang. At ito pa ay sinabi ni Presidente patapos ng pagbigay alam kay Presidente Duterte na wala pang kahit isang health worker na tinabaan ng COVID-19 ang nakatabasa ng nasabing mga benepisyo alinsunod ng batas. Hanggang Martes lamang po ang ibibigay ng Presidente na palugit para sa lahat ng mga kinaukulan na magbigay ng mga karampatang kompensasyon at iba pang mga benepisyo sa mga health workers na nagkasakit sa COVID-19 dahil na po ito sa kanilang pagsiservisyo. At ang pamilya nito sa mga namatay ay mabigyan ng kanilang insurances. Sa ilalim ng Republic Act No. 11469, ito po ang tinatawag na Bayanihan to Heal as One Act. Ang lahat, ang publiko po, pampubliko at pampribado na health workers na malubhang tinambaan ng COVID-19 habang ginagampanan ang kanilang kutungkulin ay makatanggap ng 100,000 pesos bilang kompensasyon habang ang pamilya naman dito ay mabigyan din ng 1 million. Ganyan yan sa Presidente. Para man mabuhay ang mga naiwan na mga minamahal sa buhay. Salamat kayo, Nana. Hoy, palawkit! Hanggang Martes lang po. Bitaw, anong lugayon man kayo yung tao ninyo?
Daghan nga igo, Davao Medical Center, daghan nga matay. Si Dr. Jake Makasait, ikatulong nga namatay. Was that Jake? I think Jake. Ihang misis, naigo pod, pero nakasurvive, siya patay. Katong tao, may kala, nakatawag pag obispo. Ha? Greg Makasait. Gitawagan sa obispo may kala kay hatagan og taga final blessing pero dili na makadungog na naman naka-intubate na. Doon na gingon og kanang naa nga sa pangalan niya na kanang pangbutang sa hangin nakatubo. No, ventilator. Oy, ventilator. Ah. Wala akong believe dyan. Oh, totoo lang. Daghang nangamatay tungod kay giig. Daghang nangamatay. Per record, tibuok kalibutan. Sobras katunga sa nangamatay giagi og tubo. Katong naiguan og tubo. Katong uban nga gi-oxygen lang buhi, halos tanan. Pero katong gi-intubate halos patay pud tanan. So, mo lagi to. Ingon na may kala si Dr. Greg Makasait. Ingon nga, if this will be installed in me and this will be part of my body, I think the game is almost over na po ta may kala. Game over na ta. Dili kay anak na ako, kundi babay na. Wala tayong oras. Dili nga adlaw ko may kala nga Bernes, happy Sunday kaninyong tanan. Bernes, June 5. Bernes, Friday nga. Friday, June 5. Sundan niyo po dito sa Banat Pilipinas sa iba pang mga balita at maging sa Sandigan News. At kasama din natin dito ang President News. Okay? Mamaya po mga bantang alas 3, kasama natin si Lowell Riquelman dito po sa Banat Pilipinas, walang inuurogan para sa bayan. At inyo pong matutunghayan ang iba pang mga bagay, mga balita. Pero before I wind up this morning's activity, I hope it will be made clear upon everybody. You know what? For the whole Region 11, 30 na ang namatay. Kini, that was about 4 years ago. 4 days ago. 6 years. 6 days. Shall we not? The last was on May 30. God, thank you for that. Others were saying that the peak will be on May and June. But, to my understanding, bisan pagsugod na to, ingon na tangdaan. Paghuman sa Holy Week, pababa yun na, pababa. And recovery will always be in the very encouraging escalating situation. Very promising. Taas kayo. Recoveries for Davao City is 148 throughout Region 11. We have 173. Kagahapon may kala tibok Davao City 17 ang naka-recover, napulo ang naka-recover, tibuok region 17. Is that not great? So may kala wala ginadugang for 6 days. Ayo sila may kala mag-tip, mag-escalate pa. Karon, baba man lagi. Ingon ta, pag magtabaan ang usa ka bagyo, balik na dito sa yun na. China, it came from you. Okay. We'll return to you. Of course, not with interests. Okay lang, balik na muna diha. Go northwest. O di wala na. Nag-anam nagkagabay. Thank you. Lord, salamat kayo. Hindi ho namin kayo malilimutan. Ama namin, Panginoong may kapal Allah, magbabaya banama dahil po sa inyong paggabay at pagpoprotect sa atin. Yun po ang sinabi natin. COVID is very much here to stay. It's very much present. Kagapon may kala, napay nakatakod isa gikan sa gawa sa Davao. Davao, wala na. Pero salamat sa Ginoo na gyud na kang Lord. Healing be with us. Especially yung lahat ng mga nanonood dito sa Banat Pilipinas, walang inuurugan para sa bayan. Babay na po, inyong kaibigan King Hinderali Kipan, kasama ang kabong versa ng Banat Pilipinas.
sa ilalim po ng isang tahanan, one tahanan. Ito po ang Barat Pilipinas, kasama ang Sadigan News at ang President News sa loob ng isang tahanan na tinatawag na Sadigan Publication. So na po, may mga newspaper tayo. Maya po, susunod na po iba pang mga pagtatanghal at iba pang mga publications. Sana ay nakakuha din naman si Kaluel ng mga balita natin dito sa Barat Pilipinas. Sayang, no? May gala, kami po ay nagpapasalamat at nagbibigay po guys sa ating lahat. Nagbibigay po ng lahat na papasalamat at sumasampalataya sa ating Panginoong may kapal. Stay safe, God bless, good morning and goodbye. Ito po ang Barat Pilipinas, walang inuurungan para sa bayan. Salamat po.